Tubig lahat yan, tubig. Tubig dyan. Tubig doon. Tubig dyan. Lahat yan puro tubig. Inaabot itong lugar na to. Inaabot to. Actually hanggang dito yan eh. Kaya itong ilog to, lumalalim to. Malalim to, asing malalim yung ilog niya yan. Yan, fish pan na lang yan eh. Yan talaga, pala yan. Talaga swamp yan. Talagang di nawawalan ng tubig. Kasi iba dyan mga isda. Pero iba naman pinagtataniman ng melon. Kasi nakikita ko yan, puro tubig na, di ba? Hello mga kadudot, magandang hapon sa inyong lahat. So nagtataka kayo, iba yung background natin ngayon. Actually namasyal ako sa Candaba. Dito kasi ako pinanganak eh. Matagal na akong hindi nagagawi. So namasyal tayo ngayon. Gusto ko makita ninyo yung mga lugar na nakita ko nung dumaan ako dito, yung mga pagbabago. So sa mga subscriber natin dyan, tsaka sa mga hindi, shout out sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Kung nakita po ninyong magandang lugar, makikisuyo po, pakiclick yung subscribe button, pati yung notification bell, para po pagka meron po akong maliit na lugar na papasyalan na maganda sa paningin natin, ma-share ko sa inyo, makita ko sa inyo. Yan pala yung gamit natin ngayon, si Bonus. So actually nandito ako ngayon sa Candaba, sa may San Agustin, yung tinatawag nilang Candaba Swamp. Tingnan yung likod natin, puro tubig talaga. Napakasarap dito, napaka-presko. Kaya sa mga adventurous dyan, gustong gumala, gustong magbiyahe, try nyo pasyalan tong Candaba. Meron namang mga bagay na pwede kong gawin, pwedeng pasyalan. Tsaka try nyo subukan yung mga pagkain na namin dito, yung exotic, like yung palaka, malakang bukid dagang palay, no? And then yung mga lugar na pwede nating pasyalan. Tsaka ano ba yung mga nagbago dito sa lugar ng Candaba. Actually marami ng pagbabago dito eh. Mula nung dito ako pinanganak, marami na. So dito natin patatagal mga kadudot. Babalikan natin yung mga lugar na dinaanan natin kanina. Gusto ko si makita ninyo. So babalikan ko uli, ibibideo ko uli. Kukwentuhan ko na kayo sa mga lugar na makikita ko, para magkaroon kayo ng idea. So mga kadudot, tara, gala tayo uli. Pasyal ko kayo. So pakiclick yung subscribe button sa baba, pati yung notification bell. Tara mga kadudot, lakwatsa muna tayo. Sinasabi sa inyo kanina, kanilang pinaka-station dito sa boundary. Establishment na rin o, ayun o, yung mga building na dyan. Tapos sa kabila, meron ng police station. Meron na rin tayong, may bangko na rin dito, yan o, diba? Tapos nagkakaroon ng expansion itong hospital. Itong hospital na ito, kung di ako magkakamali, 2015 to nag-start, nagawa. Ngayon expansion na lang ito nasa harapan, kasi may nag-i-exist na yan eh, pinilalaki lang, diba? Tapos meron na rin ito lang eskwelahan dito, ayun o, yung Dabsu. Yung Dabsu na yan, nagawa naman yan September 2, kung di ako magkakamali, 2019. Yan. So hindi pa lang siya fully operational, pero at least kahit paano may space ko na dito kung wala dito, magkakaroon ng laro dito. Tapos dito gumagawa sila dito gumagawa sila ng gumagawa sila dito ng parang condominium. So di ako magkakamali, 3 building natin ang ginagawa nila dito based sa nakakausap natin. Tapos meron na rin dito ang panside ninang, ano yun, no? Diba ang ganda? Ang laki na ng pinagbago na, oh, ganda, may mga kalabaw pa. Ayun, panside ninangan, baka naman. So sa ilang taon natin hindi pagpasyal, actually siguro dalawang taon o isang taon to 2 taon, o dumalapit lang sa lugar namin. Hindi kasi ako masyado nagagawin dito dahil nga sa trabaho. Diba nakakagulat? Kung ako taga rito, nagulat na ako. Ang dami na pala na idagdag, na bago. Gumanda na yung bayan ng Candaba. Saka tandaan, doon sa mga huli nagpunta rito, di ba tandaan at dati mababa? At dito, dati naalala ko nung bata ako, dinilubog ko eh. Nilalakad namin ko sa baka. Tapos dati, ang means of transportation dito sa baka, yung contractor na ginagamit sa
sa bukid. Dito yung ginagamit namin. Parang tawag dito, pulig-pulig yun eh. Dito namin namin ng mga mula dito sa boundary hanggang dito sa may control ng mabigat dito talaga to at yung malalim hanggang Malakang o ng Pasuhod. Tapos dito natin makikita yung tinatawag ko ng gigat kung saan makakita tayo ng mga ostrich, kabayo. Diba isipin nyo hindi pa talaga yung pinakasentro ng lugar. Ang dami na natin nadaanan sa Africa. Dito, meron dito pasyalan, may function hall. Ito nga ito tinatawag nilang I Love Bigat. Tapos dito meron na naman gasoline station. Tapos ayun may pasyalan pa dito. Ikutin nga natin. Pasyalan dito ito galing naman nagpinta na ito okay, para itong mini park. Dito may bar sila. Siguro may sa live band, mag chill. Dito pwede maglaro yung mga bata. Oo nga, tama. So dito pa lang to hindi pa to Miss Earth yan, dito pa lang tayo sa pagpasok pa lang sa boundary. So ayun sinasabi sa inyo, Candabas Pride. Actually function hall to. May swimming pool dyan, may function hall yan, malaki din siya, di ba? Hindi pa natin napapasukan yan. One time papasukan natin. Tignan natin ano makikita natin sa loob. Yan, function hall yan. Tapos sa tabi niya, kung di ako magkakamali, magaling ito, dito ko kasi nakikita dati yung mga buhay na hay. Dati may ostrich dyan, may kabayo dyan sa lugar, sa farm na yan. Okay, may mas sa likod padanin muna natin. Okay, let's go, tayo naman. Bakit kakatubig dito okay, yun, catering event dito pa lang marami na establishment. Subot dito para sa mga kandapenyo kasi diba pwede na sila dito nila mag-apply hindi na lumayo. Actually yung Candaba dati tawag dito Candawe. Oo, dito pa alam o hindi at bigyan ko ng idea. Nabasa ko lahat ito, Candawe ang dating tawag dito, hindi naman Candaba. Dapat ito yung Miss Earth. Welcome to Candaba. Ayan, home of migratory birds, sabi. Ito, ikutin lang natin Miss Earth na. Ito yung Miss Earth. Tingnan natin makapasok tayo. Kung bukas, tapos na tayo sa kabila. Bukas ba? So, parang hindi tayo pwede pumasok. So, dito tayo papasok. Nakasarang dito. So, ito yung Candaba Miss Earth ko tinatawag nila. Ibang galing tawag nila ngayon dito. Ayan welcome to Candaba. Kaya lang napakasira ng iba yung home of migratory birds. Yun yung nakasulat yan dati. Siyempre bago tayo ingat tayo. Okay, so ito yung Barangay Pasig. Takot din to ng Candaba. Ito yung bahay ni Mayor. Yan. Laki ganda. Actually hindi pa siya Mayor, bahay niya na yan. Tapos dati itong tulay na to sa ilalim. Yan, itong tulay na to. So ginawa to para ma-prevent kung marami yung pag-agos ng malakas na agos ng tubig. Kaya yung mga bahay na tinanggal dati dito. Pero hindi tayo makababa kasi ilan lang natin, nasa TV lang natin. Yan, good tayo. Dati ito yung ito yung dati ito yung dun dati kasi dito kami dumadaan dati sa baba. Yan dun dati yung daanan namin sa baba. Kaya lang dahil pag lumulubog kasi pag malakas kasi ang baha, malakas ang ulan, asin malalim to, ginigiba niya yung parte na yon, binawasak na yon. Kaya chances at pag nagiba yon,
yung tubig tatagos din sa kabila. Delikado. Kaya ginawa nila, hindi na siguro pwede yung tinatawag nilang sasementohin na lang yun. Nire-reprop dati yun, kaya lang hindi kinakaya. So ang naging option nila, gagawa na pa ng bagong tulay, dito patadaan yung tubig, lalabas doon sa kabila. So mahati yung tubig, yung isa pupunta doon, yung kalahati pupunta doon. Sige mo, nag-ano siya, nagtawag doon, bahala siya kung na ginagawa niya. Pati yung ginawa nilang tulay para nga ma-prevent na mas malaking damage, kasi pag nagdiba yun, mas malaki ang magiging damage niya. So okay to para sa akin, saka naiiwasan yung ganong karaming baha. Ayun sa kabila. Ito yung tinatawag nilang Pasig River, Candaba. Tagusan to ng Bulacan. Kaya kapag binaha dito, malaki tubig dito, sigurado mas malaki ang baha ng taga Bulacan. Kasi from Nueva Ecija, from mainstream sa taas, diyan bababa yung tubig sa Candaba. Siyempre babaha dito. Pagka maraming tubig, babaha dito. Kasi hindi makalabas sa Bulacan. Kasi baha na rin sa Candaba ay sa Bulacan, doon kasi nag-stay yung tubig. Kapag kasi yan, halimbawa, lumubog, yan, yung parte na dyan dadaan tubig. Pahati yan. Doon tatago siya sa kabila, ayun o. Ikita nyo ba? Yung sa kabila doon. Iikot siya. Ilog din kasi din. Iikot lang din yan. Ito pala yung unang tulay. Punta pa tayo ng bayan. Oo nga naman magagamit na yung buhangin na yun. Malaking tulong yun. So kaya nila ginagamit yun. Bakit kaya? Ito Pasig, yun, bayan din ng Candaba, pero ang tawag na dyan Bambang. Bambang ang tawag dyan. May daan dyan doon sa may palengke na mismo. Tara, wala tayo ulit. At least pagka nilubog dito, hindi na ganun kabigat, hindi na ganun karami kasi nga nadidivide na yung flow ng tubig. Pwede pumunta dito sa kabila na to, ayun pwede rin tumagos doon sa pupuntang Bulacan, ayun di ba may mga tubig doon. Yan ang purpose niya, kaya ginagis nito tulay ito sa ilalim pinadadaan. Ang problema lang dito, itong pinaka main road nila napakataas na, which is maganda. Ang problema ko sinasabi, itong baryo na to, itong tinatawag nilang baryo Dalan Naon sa Candaba, which is Pasig pa rin yan. Good thing kinoconstruct na rin nila yan, kasi kapag yan hindi nila sinabay sa pag-angat ng daan, malalim ang lubog yan sa lugar na yan. Kasi hindi naman siya makakatawid dito dahil nga mataas to. Ito katabi to ng ilog, so ibig sabihin from ilog aahon yung tubig dito na iipon. Malalim ang baha dito, pero good thing ginagawa na nila yan. Ang problema na lang yan, may ipon yung tubig yan sa mga kabahayan na, kasi mataas na to, mataas din to, yung mga bahay dun sa baba malalim na, so sa kanila na may ipon ng tubig. Hindi na nga lang magiging possible nga lang, ibig sabihin madadaanan mo na yung daan kasi nga tumaas. Ang problema na nga lang yan, yung mga tubig nasa kabahayan na. At itong mga school, although mataas yung harapan nila, sa loob yung mababa. So pero hindi ganun siya kabilis magkatubig kung dito manggagaling, unless manggagaling sa likuran, kasi may tubig din doon. Tignan yung mga bahay nila dito dati. Ito yung isang halimbawa ng ng malaki na itinaas ng Candaba, ng daan ng Candaba. Pakita ko lang sa inyo. May sasakyan kasi. Natraps tayo. Tignan nyo mga kadudot Yan, ito lang sa kanan natin, malalim na. Ito sa kaliwa ko, ayun ang laki na itinaas ng daan. Halos yung first floor nila kinain na ng daan, di ba? Ito good thing may budget sa pataas na. Okay. Ito pa tignan nyo, kalahati ng bahay nila lubog na. Yan yung kanto papunta ng Pampanga High School. Kaya lang nilulubog din yung malalim, diba? Kung napansin nyo kanina, diba tinuro sa inyo hati yung daan ng tubig,
may papuntang Bulacan Drift, may papuntang Bulacan, may isa pa kanan. Yung pa kanan naman kasi problema, sa likod niya itong eskwelahan pupunta. Kaya pagka malalim din, itong daan na to, hindi nilulubog, pero yung magkabilang dulo nito, sa likod at sa kabila, nilulubog yan, may tubig. Eh di ba ginagawa na yung sa kanan laon, yung pinakita ko na kanina. So pagiging possible na yun, nadadaanan na yun, pati kung main road ito nadadaanan na rin. Kaya lang yung mga kabahayan niya na hindi bumaba, sigurado ako lulubog. Ano nangyari dito? Bibing ba to, ano? Ito, may mga traffic. Ano yung mga ito? Diba ang ganda, diba? Ang gumanda ng ganda itong itong daan na to, mataas na. Ay talagang real talk o totoo talaga, tumaas na. Ano ba ngayon? October. Ano meron? Ano meron sa onda ba ng October? Kapampangan Springs po yun. May Kapampangan nyo, tandaramdaman nyo po. Ayan ka. Fiesta ba? Tingin yung mga munisipyo, kalahati din nilubog na. So yun yung unang tulay. Dito may dalawang tulay na magkatabi. Ay, ma-prevent yung isang tuloy sa baba na masira yung hangin bridge sa kabila na sabi sa atin gawa pa ng mga Amerikano. Ito yung tulay, ito yung ilog ito, same din yung kanina kung saan tayo nakatambay kanina. Pero kung nga itong ilog na to, kaya lang kalmado rin siya ngayon mababaw, kaya yan, okay magandang tignan. Pero kung nga to, yung Candaba River o yung tama Candaba River, Pasig River. So ito na yung pinaka-sentro nila ng Candaba. Ang dami ng establishment dito. Madami ka na mabibilan, may mga malls na rin sila. Ayun, hindi na rin ganun ka-traffic, maraming magaganda. Check muna natin pa. Dito na tayo. Ito yung pinakabayan kasi ng ano ng Candaba. Ito yung magkakahalo kasi eh. Candaba to, yung mga kanto nila may iba-ibang bayan na pupuntahan. Halimbawa, pag kumanan tayo, Bangbang. Tapos pag kumaliwa tayo, pwedeng Paralaya, pwedeng San Agustin. So kaliwa muna tayo. Pero ito yung pinakasentro, Palengke. Dati dito kami naglalaro nang hindi pa ito naka-covered court. Kaya naglalaro kami dati dyan. Madami din tayo nakalaban na player dito na hindi naman magagaling. Meron sila silang hapon po rin dito, ano, ayan. Tapos meron dito, ito yung munisipyo ng Candaba. Yan. So pagka dumiret tayo, ano yung Parlaya dito sa San Agustin. Kasi alam ko malapit na ang place dito sa San Agustin, sa may bayan, eh, no? So Parlaya, dito mo tayo sa San Agustin tayo. Ito yung bumbero nila, yan. Ito yung pinakapalengke ng Candaba. Ito yung Barangay San Agustin. Dito dati kami tumatambay pagkakakain kami ng puso, fishball, kweke, dyan, tambayan namin yung dati. Wala na lang kasi mga tropa natin eh,
ko alam saan na napunta, kaya hindi na natin sila hindi na tayo makatambay eh. Punta natin yung ano, yung Candaba Swamp. Bigyan ko ng ano, ng trivia. Ang Candaba kasi kilala to sa bukid eh. Yung bang bunga ng bukid farmland, parang gano'n. Kilala ang Candaba kapag ka pinag-usapan milon. Kaya pakwan, yan. Minsan na rin kasi naging ano to, production ng maraming tilapia at saka naman katlog ng itik o ng ibe. Kilala rin din ang Candaba sa giso, sa bulig, sa isda. Kilala ang bahay ng Candaba. Sabi kahit naman ngayon kasi yun yung pinaka main source nila eh. Yung isda, tilapia, ito, bulig, palay, milon, pakwan. Diba? Ang ganda na din ang lugar dito. Dati, mababa ito dati. Yung dating bata ako eh, hindi pa ganito itsura nito. Pero ngayon, tignan niya ang ganda na. Ito, shortcut ito, mapunta ng Bulacan. So, kung gusto pupunta na San Miguel, Bulacan, dito ka dumaan. Yan. Ito, elementary ng San Agustin. Puntahan natin yung ano. So, nandiyan pa yung aeroplanong malaki na nakagaray lang dyan. Okay, tigil mo na ito. Galing ah. Yung nakikita niyong bahay na yun, tawag natin dyan Little Baguio. Ano, di ba? Pagka binahato malalim, yung mga bahay na yun, kalahati lang ang lilitaw. Malalim ang tubig dito, as in talaga malalim. Ito yung tinatawag din ng Candaba Swamp. Kung naaalala nyo dati yung dumating si President Bongbong Marcos, nagkaroon ng usapin tungkol dito sa Candaba Swamp na balak nilang gawing impounding at sanang Candaba Swamp. Actually wala naman tayong ano doon, wala tayong pinapanigan. Kaya lang gusto ko lang i-reiterate kung ba yung impounding. Ibig sabihin, kasi mga nanonood lang ha, actually wala naman akong kinakapya. Yung bang balak daw nila na dito tapak muna yung tubig, kasi marami pa tubig sa ilog at Bulacan. Para mas pag kumuha ng kaunti, saka nila nakakawala ng dahan-dahan. Yung kasi yung plano talaga nila, kaya sila maglalagay na impounding. Yan. Pwede kaya tayong tumigil muna dito, ano? Gusto ko lang tumakot at ang lugar na to. Gusto ko lang pakita sa inyo. Ito yung kabuang bukid ng Candaba, San Agustin. Ayan. Ganyan kalawak, yan. Bukid ng Candaba yan, San Agustin, yan, no? Pag dito binaha, wala tayong makikita green dyan na buhay, na damo o halaman. As in, tubig lahat yan, tubig. Tubig dyan. Tubig doon, tubig dyan, lahat yung puro tubig. Inaabot itong lugar na to, inaabot to, actually hanggang dito yan eh. Kaya itong ilog to, lumalalim to, malalim to, as in malalim ang ilog na yan. Yan fish pan na lang yan eh. Yun talaga, pala yan, talaga swamp yan, talagang di nawawala ng tubig. Kasi iba dyan mga isda, pero iba naman pinagtataniman ng melon. Pero nakikita ko yan, puro tubig na, di ba? Dito lang medyo may lupa. Doon, tignan natin. Gawin tayo banda doon. Eh, oo nga pala. Ang gamit ko nga lang pala ngayon si Bonus eh, no? Yan kakaroon din tayo nun, kaya magalala. So, ang kasama natin sa biyahe ngayon si Bonus, hindi natin ginamit si RKS. Kasi baka kasi may mga nanghuli doon eh. Hindi pa siya nakarehistro. So, ito muna dinala natin. So, puntahan natin lugar na yan. Pasilinin nyo ha. Candaba Swamp. Kaya pala, tingnan nyo, mula doon, kalahati lang ang lupa, puro tubig na. Tubig na, tubig. Dito naman pagkawin sa bandang kanan natin. Naku, dito, puro tubig talaga. Yan eh.
Shortcut ito papuntang papuntang Bulacan. Kung naalala niyo dati, naging pasyalan na picture dito sa Jessica Soho. Alam niyo yung mga tindahan sa paligid, mga food, dito ginawa yan, ginagawa dito. Kung may ginagawa ng daan, hindi natin alam saan papunta ang daan ito. Pero pag natapos daan at try natin puntahan, hindi mo saan papunta ito. Ano ba, patigin natin, This is where your taxes go blah 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 blah. Name of contractor, date started, i-film mo, okay? Ano ba to? Interjurisdictional roads and bridges or Paligi, San Isidro. Okay. Paligi ng Candaba papuntang San Isidro, Kaniupan, San Luis. So pag natapos yung daan na yun, magdudugtong to ng Candaba at saka ng San Luis. Ikutin natin siya ulit, Okay. So ang purpose pala ng daan na to, yan. Nakikita natin daan na to, pagka nagawa to, dudugtong si Candaba kay San Luis kasi ito yung Paligi, tapos didiretso sila ng San Isidro, Kaniupan, San Luis. So magkakadugtungan na yan, San Luis at saka ang Candaba, which is good. Kung halimbawang taga rito ako San Agustin, pupunta ako ng San Luis, hindi na ako ikot ng control para dumaan, dito pa lang meron na akong dadaanan. Okay, sige. Nagkakaroon sila tinatawag ng mga viaduct, no? Tama ba ako? Viaduct ka ba tawag ko? Okay. Tignan nyo. Tama nga naman, puro tubig na ngayon ng Candaba. Dati kasi puro melon yan, puro tubig na. Kung hindi ka taga rito, makikita mo itong tubig ito, isipin mo malalim to. Pero palagi ko literal nga malalim na to. Dati kasi hindi naman ganyan yan, lupa lang yan, Dati nung liligawan ko dinadaan kami dito, dinadaan ako po pag liligaw banda sa Pag-aral. Dito yung daan namin. At pag umuwi kami sa Benanco, dito rin kami dumadaan dati. Matagal na yun, 2015, 16, 17, parang ganon. Halos hindi na ako nakakauwi doon. Sila minsan nakakauwi. Ako madalang na daan pala doon sa San Luis.
bumabalik na para mag-visit tayo lang. Nice. So may marami na pala pwedeng bilhin dito. Kaya lang puro sila card kasi at least parang namumove nila na nakakapag-travel sila. Ito yung ano ba to? Okay, very big ano dito. Okay. So from 2019 kasi nung unang limitaw yan mga lugar na yan. Ngayon unti-unti bumabalik na. Good thing bumabalik na kasi nagkakaroon na ng trabaho yung iba. Yan mga kadudot, dito usually madalas tumatambay yung mga ibon. Hindi dito sa malapit sa gawin ito, banda doon sa mga may halaman-halaman na yon doon. Karamihan doon kasi mas maraming tubig doon. Kaya bawal na bawal silang puntahan, guluhin, especially bawal silang hulihin, bawal silang barilin. Malaking ano yun, malaking problema pag ginawa kasi magkakaroon tayo ng kaso. Actually, ano yun, nakaroon ka ng legal case doon. Bawal na bawal sa batas yun. So okay, unti-unti bumabalik na. Sana na itong street light ito sa akin ang gamihin nila. Gamihan sana nila itong street light na ito para pagkagabi na hindi lang dito maliwanag. Yung mga parte kasi na walang ano eh, walang ilaw. Ayun okay. Nakalaking rubulto naman nito. So yung mga from Candaba, actually pag doon kasi tayo tumingin, pag parte dyan Candaba na yan, papunta ng Candaba. Dito kasi karamihan taga Bulacan. Ayun dyan sa parte na yan, sa kaliwa natin. Ay, ganda ka, ay nako, pinakakabilis-bilis naman nito. Di ba may nakikita mo yung mga sasakyan dito? So yung mga galing ng Bulacan, maliwag, gagawin rito, magpapapicture dyan, family bonding. Tapos pagka nagutom, dyan sa pagkay may makakainan. Siguro may street light dito, kaya lang hanggang dito lang. Sana dinagdagan pa nila hanggang doon. At least yung mga pupunta dito ng gabi, medyo safe ng kaunti. O kaya naman hindi na kailangan pa magpagabi. Delikado. So maganda mag family bonding dito. Pwede kayong mag-sightseeing sa mga ibon na nandito, relax ng konti, nature trip. Pag napagod, yan, kain tayo dito. Sama nga natin sila Kalingap dito, Kalingap TV, tsaka may ibang tropa, makakain. Saka si Kalingap TV naman kasi ang layo ni nun tumulong di ba? Shout out pala kay Kalingap TV, no? Fernando Kalingap TV, shout out sa'yo. So pasyal tayo dito, tingapin mo yung mga kaibigan mo, pakainin mo kami. Kami naman ang libre mo ngayon, na kung nanonood man siya, shout out. So yun mga kadudot, at least nakita natin yung lugar dito sa Ganda. Medyo na ulit pa siya lang to, kahit nagabi kasi nag-ilaw naman. Pero siguro ako advice ko dito 7 o'clock is enough na. Kasi nga puro street light dito,
i-deliver mo sa ni mga napakabilis na biyahe. Kahit na napakabilis ng lokasyon natin, nakakita ka na na-check ko po yung bayan ng Candaba ay naibigay yung take ko na lugar, na ipakita ko ng lugar. Kung may gawin po, diba? So palagay ko, hanggang dito na lang tayo mga kadudod. Ako, ingat po kayo lagi. Salamat po sa panonood. God bless po sa inyo. Ingat po.